Isang maliit na bahay ang makikita sa kagubatan. Sa loob ng bahay ay may nagluluto ng hapunan. Paghahagis ng asparagus at kawali, pagsuri sa bigas at tadyang ng tupa sa oven. Binasa ni Maddie ang mga tagubilin tungkol sa sarsa na kailangan niyang ihanda at pagkatapos ay sinubukan niya ito. Hindi nagustuhan ito. Nakita niya ang isang mensahe mula sa kanyang kapitbahay na humihiling na lumapit at sinabi niyang oo. Isinaksak ni Maddie ang kanyang computer sa charger at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanyang kapitbahay. Sa kanyang telepono, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang pusa para sa hapunan at pinakain siya. Makikita ang kapitbahay niya. Papalapit sa bahay. Lumabas si Maddie para batiin siya. Sinabi agad sa kanya ni Sarah na siya basahin ang kanyang libro at sinubukang makipag-usap sa kanya sa sign language dahil bingi si Maddie. Marunong siyang magbasa ng mga labi, ngunit iginiit ni Sarah na hayaan siyang magsanay sa pagpirma sa kanya. Tinanong siya ni Maddie kung ano ang tingin niya sa libro at sinabi niya na gusto niya ito. Sinubukan pa niya. Hulaan mo ang ending pero napalampas ito ng buo. Sinabi sa kanya ni Maddie na utak ng kanyang manunulat ang dahilan. Kung bakit siya nakakagawa ng iba't ibang uri ng pagtatapos, anumang posibleng kahihinatnan ay naglalaro sa kanyang utak. Parang pelikula, nahihirapan siyang patahimikin ang mga boses sa kanyang isipan. Tinanong siya ni Sarah kung kumusta ang kanyang panloob na boses. Sounds like at sinagot ni Maddie na parang nanay niya. Biglang tumunog ang fire alarm. Sa bahay, tumakbo sila sa loob at binaba ni Maddie ang alarm habang inilabas ni Sarah ang tupa mula sa hulno. Nakatakas ang pusa niya. Sinabi ni Sarah na napakalakas ng alarm, ngunit sinabi sa kanya ni Maddie na kailangan ito maging napakalakas para maramdaman niya ang vibration sa kanyang pagtulog. Maya-maya, umupo sila sa balkonahe niya na nag-uusap. Kanyang pusa. Sinabihan ni Maddie si Sarah na huwag mag-alala tungkol dito dahil napaka-independent. Tanong ni Sarah sa kanya, na lumapit at umorder ng makakain dahil nasira ang kanyang pagkain. Bago umalis si Sarah, ni-rehearse niya ang bagong sign na natutunan niya sa kanya. Pagkatapos niyang mawala, nakatanggap si Maddie ng mensahe mula kay Craig, na nagsasabing iniisip niya siya, ngunit tinanggal niya ito. Mamaya, ng gabing yun, si Maddie ay nasa kanyang computer, kumakain at gumagawa ng kanyang bagong nobela. Pinag-iisipan niya ang pagtatapos ng aklat, ngunit hindi makapagpas siya kung ano ang magiging pinakamahusay. Lumapit si Maddie sa isang hadlang. Kanyang pagsusulat kaya nagpasya siyang mag-FaceTime Craig. Ibinaba niya ang tawag bago ito makapagtatag ng koneksyon. Patuloy niyang sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi siya kumukuha sa kanyang laptop o sa kanyang telepono. Pumunta si Maddie para linisin ang ginawa niyang kalat sa kusina habang naghahanda siya ng hapunan. Nang biglang kumatok si Sarah sa kanyang pinto sa gulat. Umaasa siyang makikita siya ni Maddie, ngunit siya ay binaril ng isang palaso at pagkatapos ay pinatay sa harap mismo ng kanyang bintana. Walang napapansin si Maddie. Ang mamamatay ay nagmamasid sa bintana at kumakatok dito upang makita kung gagawin niya. Marinig siya. Kapag napagtanto niya na hindi niya ginagawa, hinayla niya ang katawan palayo. Patuloy na tinatawagan ni Craig si Maddie, pero ayaw niyang kunin. Umupo siya para magsulat muli, ngunit hindi na siya gumawa ng mas mahusay kaysa sa dati. Samantala, ang pumatay ay pumasok sa kanyang bahay at lumapit sa kanya. Ganap na hindi napapansin ang kanyang presensya. Natatawa siya sa writer's block niya. Bigla, nakatanggap siya ng tawag sa FaceTime mula sa kanyang kapatid na babae at sa pumatay. Saglit silang nag-uusap tungkol sa kanyang nobela, pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Maddie ang tungkol kay Craig. Sinabihan siya ng kanyang kapatid na babae na bumalik sa dating pool, ngunit ayaw niya. Tapos, tinanong niya si Maddie upang bumalik sa lungsod at manirahan kasama niya, upang ihinto ang paghihiwalay sa sarili. Hinawakan siya ng killer. Telepono mula sa counter at napansin ito ng kanyang kapatid sa camera. Sinabi ni Maddie na malamang na ang kanyang pusa, ngunit kailangan niyang hanapin siya. Nagpaalam sila, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang pusa gamit ang tunog ng pagkain sa kanyang mangkok. Hindi siya sumasagot sa mga tawag niya, habang patuloy siyang hinahanap ni Maddie. Ang bahay, wala rin ang pusa sa itaas. Binuksan ni Maddie ang pinto at tinawag muli ang pusa. Ngunit iniiwan itong bukas kapag hindi siya lumapit sa kanya. Umupo siya para magsulat ulit. Biglang,
Nakakakuha siya ng picture message mula sa sarili niyang phone. Ang mga imahe ay mula sa kanyang hinahanap ang pusa at ang eksaktong sandali na tinitingnan niya ang mga ito sa kanyang computer. Natakot si Maddie at maingat na naglakad patungo sa pinto. Nakita niya ang pumatay na nakatayo sa kanyang balkonahe. Ipinakita nito sa kanya na hawak niya ang kanyang telepono at agad itong tumakbo upang isara ang pinto sa huling segundo. Ang mamamatay ay patuloy na sinusubukan ang bawat pinto ng kanyang bahay, pero nang ma-realize niyang hindi siya makapasok, umikot siya sa kabilang side ng bahay at halos pumapasok sa loob. Tumawag si Maddie sa 911 sa kanyang computer, ngunit pinatay niya ang power. Sinusubukan niya sumali sa network ni Sarah, ngunit hindi niya alam ang password. Sinubukan niyang guluhin siya, pagkatapos ay umalis. Pumunta si Maddie sa pintuan, at nakita niya itong pinuputol ang mga gulong ng kanyang sasakyan at nagtago sa kakahuyan. Nagsusulat siya ng mensahe sa salamin ng pinto at sinindihan ito ng flashlight. Binasa ng killer ang mensahe at tinanggal ang kanyang maskara. Tinatanong niya kung nababasa niya ang kanyang mga labi at siya tumango bilang pagsang-ayon. Sinabi sa kanya ng lalaki na alam niyang mag-isa siyang nakatira at wala paparating na kasintahan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari siyang pumasok sa bahay kung kailan niya gusto, ngunit gagawin niya. Lalapit lang sa kanya kapag gusto na niyang mamatay. Tumango siya na naiintindihan niya. Bago siya maglakad, sa malayo, sinabi niya sa kanya na maaari silang magsaya. Pumunta si Maddie sa kanyang kusina at kumuha ng kutsilyo sa martilyo. Pagkatapos ay bumalik sa sala at suriin ito. Susunod, nakarating siya sa kanyang kwarto, hinarang ang pinto, at hinawi ang mga kurtina sa kanyang mga bintana. Sumilip si Maddie sa bintana, ngunit hindi siya nakita sa labas. Biglang may anino sa bintana niya. Kumatok siya dito at nakita niyang ginagawa niya yun sa mga anino. Itinapon sa lupa. Nang tingnan niya ito, nakita niyang kumakatok ito sa kanyang bintana gamit ang bintana ni Sarah. Katawan. Ibinaba ni Maddie ang kanyang mga sandata at bumalik sa sala, sumilip. Bigla niyang naalala si Sarah. Nilagay niya ang phone niya sa bulsa niya sa likod. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at sinubukang i-activate ang alarm ng kotse. Ngunit hindi ito magagawa sa pamamagitan ng bintana. Binuksan niya ang pinto at mabilis na pinaandar ito. Narinig ito ng lalaki at nakita niya itong naglalakad papunta sa kotse. Tumakbo si Maddie pabalik sa kanyang kwarto at tumingin para sa phone ni Sarah sa kanyang mga bulsa, ngunit siya ay bumalik. Bumalik siya sa loob at ibinagsak ang bintana sa kanya. Mga daliri, sa isang fraction ng isang segundo ay kinuha niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya. Duguan ang lalaki kaya siya pinunit ang isang piraso ng kamisete ni Sarah at binalot nito ang kanyang braso. Napagtanto niyang hinahanap niya ang kanyang telepono, kaya pinapakita niya na meron siya, tapos iiwan niya sa katawan. Naglalakad siya pabalik sa sala, at sinubukan niyang buksan muli ang bintana. Ilang sandali pa, nakita siya ni Maddie na gumagalaw sa labas at nagtago. Galing sa kanya, sumilip siya sa salamin na pinto at hindi siya nakita, ngunit nalaman niya kung saan siya nagtatago. Binuksan niya ang pinto at lumabas ng bahay, nagtago nang makita siya. Dumaan siya sa pinagtataguan niya. Sa ilalim ng balkonahe, pagkatapos ay nararamdaman niya ang mga panginginig ng boses mula sa kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa kahoy. Naglalakad muli ang lalaki sa loob ng bahay, niloloko siyang makaalis sa pinagtataguan at kapag siya ay tumakbo. Binaril niya siya ng ilang beses gamit ang kanyang pana. Ngunit nawawala siya, bumalik siya sa bahay, at muling nilock ang pinto. Umakyat si Maddie sa ikalawang palapag at pinagmamasdan siya mula roon. Nang makita niyang nasa harap na siya ng pinto, binuksan niya ang isang bintana at umakyat sa likod ng bahay. Nag-iingat si Maddie para maging sobrang tahimik. Nasa unahan siya ng bahay, kaya itinapon siya nito. Nagsindi ng flashlight sa kakahuyan para makaabala sa kanya. Sinundan ng lalaki ang flashlight at bumaba siya mula sa bubong kapag nagpakita siya at binaril niya siya. Muli niya itong binaril at umakyat upang tingnan kung siya nakuha siya. Samantala, kinuha niya ang palaso sa kanyang binti at nang makarating siya sa bubong, itinulak niya ito. Siya at hinawakan ang kanyang crossbow. Hindi alam ni Maddie kung paano ito i-load na nagbibigay sa kanya ng oras para umakyat. Pagkatapos niya, nagawa niyang makabalik sa loob ng bahay bago siya makarating sa bintana. Puntos ni Maddie.
ang pana sa kanya at tinatakot siya. Pumunta siya sa kanyang banyo upang alagaan ang kanyang sugat. Binuhusan ito ni Maddie ng alak at binalot ang kanyang binti para pigilan ang pagdurugo. Nasa banyo niya, umiiyak at sinusubukang malaman kung ano ang gagawin, pagkatapos ay kinuha niya ang pana at nakita niya ang mga marka dito. Sinubukan ni Maddie na i-load ang sandata, ngunit hindi niya makuha ang busog sa mekanismong humahawak dito. Sinubukan niyang muli, ngunit sa pagkakataong ito ay makikita siya ng lalaki sa bintana ng banyo. Biglang, kumakatok ang isa pang lalaki sa kanyang pintuan, hinahanap si Sarah. Hindi siya naririnig ni Maddie, ngunit naririnig ng pumatay. Ang lalaki ay boyfriend ni Sarah na si John. Nakita niya ang mensahe sa pinto at gusto niyang tumawag ng pulis. Kapag lumilitaw ang pumatay na nagpapanggap na isang pulis, sinabi niya sa kanya na i-drop ang telepono, ngunit sinabi sa kanya ni John na hindi ito armas at sinabing ayaw niya ng gulo. Sinabihan siya ng pumatay na lumuhad at ipakita sa kanya ang kanyang ID. Sabi ni John na sa wallet niya ang ID niya. Tinitingnan ng killer ang kanyang ID, pagkatapos ay tinanong kung siya ay nakatira sa tabi ng bahay. Tumango si John at humingi ng tawad ang lalaki. Para takutin siya, nagsisinungaling siya sa kanya na tumugon siya sa isang tawag at nahanap niya ang lugar na ganoon. May tao sa loob ng bahay at dinaanan siya nang dumating siya, pinatumba siya. Sinasabi niya yon, kinuha din ng tao ang kanyang baril pati na rin ang kanyang radyo at kailangan niyang tawagan ang sheriff. Pagsisimula ni John, para mag-alinlangan kung siya ay isang pulis, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay isang representante at na siya ay bago sa trabaho. Hiniling ng lalaki na gamitin ang telepono ni John at ibinigay niya ito sa kanya. Nagkunwari siyang tumawag sa kanyang istasyon. Benepisyo ni John, ngunit hindi ibinalik sa kanya ang kanyang telepono kapag tapos na siya at inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Ang dalawa sa kanila ay nag-uusap tungkol kay Maddie at sinabi sa kanya ni John na siya ay medyo nag-iisa. Nakita niya na dumudugo ang braso ng lalaki at tinanong niya ito, kaya nagsinungaling siya na ang lalaking iyon. Gusto ni John na ibalik ang phone niya at nang ibigay niya ito sa kanya, nahulog ang hako ni Sarah. Mula sa kanyang bulsa, kinikilala ito ni John. Nagsisimula siyang magtanong sa lalaki upang makita kung siya nga kayang hulihin siya sa isang kasinungalingan. Samantala, sinusubukan pa rin ni Maddie upang gumuhit ng busog at wala sa kanya. Si John ay sinusubukan pa ring malaman kung sino ang lalaki, ngunit sa puntong ito sigurado siyang hindi siya pulis. Sinabi niya sa kanya na may susi si Maddie, nakatago sa isang planter sa ilalim ng hagdan. Kapag ang lalaki ay bumaba doon upang suriin, pumulot ng bato si John at nagsimulang lumapit sa kanya, nakikipag-chat pa rin, kaya hindi niya namalayan na may binabalak siya. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataong hampasin siya sa ulo, si Maddie ay nagsimulang kumatok sa bintana at sinaksak siya ng lalaki. Sinusundan pa rin siya ni John, ngunit ang lalaki tumatakbo sa paligid niya hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Maddie is seeing it all happen and the man sumandal siya kay John at tinalo niya ito. Humarap sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sinabihan niya si Maddie na tumakbo. Paglabas niya ng pinto sa likod, sinundan siya ng lalaki at hinampas siya ng bato sa ulo na ikinamatay niya. Iyon ay isang kinalabasan ng pagtakbo niya palayo na naglalaro sa isipan ni Maddie. Ang kanyang panloob na boses ay nagsasabi sa kanya na hindi siya maaaring tumakbo. Nasa loob pa rin siya ng bahay. Namatay si John bago niya mapatay ang lalaki. Tuloy-tuloy si Maddie, lahat ng iba't ibang posibilidad at resulta ng kanyang sitwasyon. Nagtataka siya kung kaya niyang barilin siya o lumabas at buksan muli ang kuryente. Iniisip niya ang mga lugar na maaari niyang itago sa bahay, tulad ng banyo o loft. Ano man ang pipiliin niya kung hindi siya mahanap, maaari pa rin siyang magdugo hanggang mamatay. Sa labas ng bahay ay maaari siyang sa espasyo ng paggapang, ngunit alam niya na minsan siyang nagtago doon. Nauubusan na siya ng oras dahil nahihilo na siya, nanlamig na ang paningin niya. Ang kanyang panloob na boses ay nagsasabi sa kanya na siya ay may kalamangan sa isang paraan o sa iba pa. Hindi siya makatakbo, hindi niya kaya magtago at hindi siya makapaghintay. Biglang napagtanto ni Maddie kung ano ang kailangan niyang gawin para mailigtas ang sarili. Patayin mo siya. Samantala, ang lalaki ay dumaan sa mga bulsa ni John at nakakita ng isang pakete ng sigarilyo. Pumunta siya sa kotse ni Maddie at kinuha ang wrench.
Pagkaupo sa kotse, nagsindi siya ng sigarilyo at nagpasya. Napapasok siya sa loob ng bahay saglit hanggang sa mawalan siya ng kaunting dugo. Biglang, lumilitaw ang kanyang pusa. Yumuko ito sa kanya at papatayin na sana siya, nang barilin siya ni Maddie. Ang pana, tumakbo siya pabalik sa loob at sinundan siya nito, hinawakan ang kamay niya sa pinto at sinisira ito. Binitawan niya ang kamay niya at nilock niya ang pinto. Pinutol ng lalaki ang palaso at sinabi sa kanya, napapasok na siya. Tumayo si Maddie para harapin siya, pagkatapos ay ginamit ang sarili niyang dugo para tama gawin itong duwag. Sa salamin, naglakad siya papunta sa kotse para kunin ang wrench at isinulat ni Maddie ang kanyang paglalarawan sa buksan ang dokumento sa kanyang laptop. Habang binabasag niya ang salamin sa kanyang pinto, nagsusulat siya ng mensahe para sa nanay at tatay niya. Nagtago si Maddie sa banyo at hinihintay siya doon. Nagsisimula siyang matalo, malay at hindi niya napansin ang pagpasok niya mula sa bintana sa likuran niya. Nagpakawala ng hininga ang lalaki, na nararamdaman niya sa kanyang leeg, kaya tumalikod siya sa pag-iwas sa kanyang kutsilyo at sinaksak siya nito. Tumakbo siya palabas ng banyo at pumunta sa kusina, tila nahimatay sa sahig. Humalukip-kip siya patungo sa kanya, handang patayin siya nang bigla niyang sinabuyan ng wasp repellent ang mga mata nito. Hinawakan niya ang alarma sa sunog at pinaandar ito, na lalong nagpapahina sa kanya hanggang sa mabitawan niya ang kutsilyo. Hinawakan ni Maddie ang kutsilyo, ngunit itinulak siya nito sa sahig at nag-away sila. Muntik na niya itong mapatay. Kapag naabot niya ang malawak na opener at pinatay siya, nabawi niya ang kanyang lakas at kinuha siya. Phone mula sa kanyang bulsa. Nag-dial siya sa 911 at nahimatay. Maya-maya pa ay lumabas na si Maddie sa kanyang bahay, at umupo sa kanyang balkonahe. Umupo sa tabi niya ang pusa niya. Sa wakas ay dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.